Samantala, iimbestigahan po ng House Tricom ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na pag-aari umano ng dating Pasig City mayoral candidate na si Sara Diskaya. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Nakatakda ng simulan sa loob ng 2 linggo ang imbestigasyon ng House Tri-Committee on Infrastructure sa mga nakitang anomalya sa flood control projects. Yan ang inanunsyo ni Public Accounts Committee Chairperson Terry Ridon sa isang media forum. Ayon kay Ridon, bubuuin ng Public Works, Public Accounts at Good Governance and Tri-Committee na sisiyasa sa 15 kontratista na nasa listahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at mga undercapitalized firms. Iimbestigahan din sa pagdinig ang mga ghost projects. The moment na mapangalanan po ang isang kongresista at senador sa amin pong pagdinig, ipapasa po agad sa isang third-party probe, no? Kung sa executive po ito, sa DepEd po ito ibibigay. Kung mag-create ang Pangulo ng independent third-party, ibibigay po natin sa kanila para po ma-assuage ang concerns ng conflict of interest at para maipakita po sa mga kababayan po natin na wala po tayong pinagtatakpan po. Sinabi ng Public Accounts Committee Chair na bagamat posibleng walang kinalaman ng LGU dahil wala namang kinalaman ang local government sa insertion ng line items sa General Appropriations Act, pero dapat dumaan ng LGU sa mga permits para sa pagpapatupad ng proyekto. Kasunod ito ng pagtanggi ng ilang mga mayors at opisyal ng provincial government na Bulacan sa kaugnayan sa mga ghost projects. Isa rin sa mga pinaiimbestigahan ay ang kontrobersyal na mag-asawang Diskaya. Si Sara Diskaya at ang kanyang pamilya ang itinuturong nagmamay-ari ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation at St. Timothy Construction Corporation. Masasama ko talaga sila sa hearing kasi kasama ko sila sa top 15 na mga kontratista. Yun yung una. Pangalawa, kasama din ho sila dun sa mga in-inspect ng Pangulo na iba't ibang locations, no? Sa Iloilo City, sinabi ho ng Iloilo City Mayor na it appears non-functioning, no? So yun yung una. Pangalawa, involved din po sila dun sa Bulacan inspection ng Pangulo. Ayon pa kay Ridon, pag-uusapan sa hearing ang inspeksyon ng Pangulo na Cannon Road rock shed sa Tuba, Benguet na madaling nasira dahil sa pananalasa ng mga bagyo noong nakaraang buwan. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.